Ayan, good morning sa bawat isa, no? Good morning sa lahat. Magandang umaga. Ngayon ay araw ng linggo, no? Kung saan ang bawat isa ay pupunta sa kanya-kanyang simbahan upang sumamba, upang magpuri sa Panginoon. No? Isa sa pinakamahalagang bagay na naging kaugalian, no, sa bawat Pilipino, sa bawat mananampalataya na naglalaan talaga ng oras at panahon upang sumamba at magpuri sa Panginoon. Sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang kahalagahan sa pagtawag sa presensya ng Diyos o paghahanap sa presensya ng Diyos. Seeking God's presence, no? Bago ang lahat, atin munang idulog sa Panginoon ang ating gagawin, pag bubulay-bulay, no? Pagninilay-nilay, no, sa salita ng Diyos. Manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Maraming salamat at ikaw ang Panginoon na nagbigay sa amin ng pagkakataon upang magpuri at sumamba sa iyong pangalan. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, gabayan mo ang bawat isa at turuan mo kami na amin pong maintindihan, maunawaan ang iyong kalooban at ang iyong salita sa buhay namin. At kung gaano kahalaga ang aming paglilingkod at pananatili sa iyong banal na presensya. Sa umagang ito, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ayan, ulit, good morning, no? Isa sa pinaka common na usapin, no, concern ng ating paglilingkod, sa ating paglilingkod sa Panginoon ay ang presensya ng Diyos. Okay? Sa akin, big deal sa akin ang pagpunta sa simbahan na maranasan ko ang banal na presensya ng Diyos. Isa sa mga hinahangad ng bawat isa na sa pagpunta natin sa simbahan, we are worshiping the Lord, we are praising His name, and then maranasan natin siya. And then, to God be the glory. Hindi po ako nabigo, no, ni minsan man. Kapag sumasamba ako sa Panginoon, I make sure na naranasan ko, at mararanasan ko pa ang banal na presensya ng Panginoon. Now, titingnan natin dito sa ating pag-uusapan ngayon, kung ano nga ba ang dapat nating gawin upang sa ating pagsamba ay maranasan natin palagi, no? Maranasan natin sa bawat pagsamba natin ang banal na presensya ng Diyos. Okay. Kahapon, Pastor John Mark Fudra, he discussed about David, no? In Psalms 51, si David na nagsusumamo sa Panginoon na create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. According to the history of the Bible, the context, so those are times, no, na maganda yung pagpapaliwanag ni Pastor John Mark kahapon about those are times na failure ni David, no? Naging adulterous siya, at the same time naging criminal siya. Hindi pa siya natuwa sa pag-agaw niya kay Bathsheba, pinapatay pa niya si Uriah, no? So napakasaklap ng nagawa ni David na kasalanan sa harap ng Panginoon, na to the extent na pakiramdam ni David lumayo na ang presensya ng Diyos sa kanya. That's the reason why in Psalms 51 nakiusap siya, nagsusumamo siya, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Bakit? Ganun po kahalaga ang
pagsisik natin, ang paghahanap natin sa presensya ng Diyos. Napakahalaga po sa ating paglilingkod na palagi mong naranasan, palagi nating maramdaman at maranasan ang banal na presensya ng Diyos. Natitingnan natin dito. Dito naman sa sinulat ni Jeremiah, very familiar, no? Dito sa Jeremiah 29, I will start in verse 13. Okay? Sabi dito, I'm using NIV, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Okay? Sa buong puso. Hahanapin mo ako. Tingnan nga natin kung ano sinasabi dito sa Tagalog. Okay. Ang sabi ng Tagalog sa Jeremiah chapter 29:13. Alright? Sinasabi dito, nasaan na ba yung Tagalog ko? Okay, tingnan natin. Anong sinasabi sa Tagalog version? Sinasabi dito. And 13, sinasabi dito, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Now, to establish itong verse na to, balikan muna natin ang history. Ito yung panahon na kung saan ang mga Israelita they are in captivity, no, sa Babylonia. And then inallow ng Lord na makaptive sila, maging alila sila sa Babylonia ng counting for 70 years. Tagal nun. Ang tagal ng karanasan na 'yon. All right? So, and then here comes Jeremiah na propeta ng Diyos. Inutusan ng Diyos na sumulat, no? Sulatan ang mga Israelita, no? Ang mga anak ng Diyos. At pinaalalahanan sila na huwag kayong mag-alala kung saan kayo naroroon. Kung titingnan natin yung preceding verses dito, sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na kung saan kayo naroroon, pagyamanin ninyo, no? Kung saan kayo kahit nasa captivity kayo, kahit nasa captivity. Yes, captivity. Hindi ko alam yung Tagalog ng captivity. Nasa pangangalila kayo, no? Inaalila sila. They are captive, no? Kahit nasa ganun kayong kalagayan, pagyamanin nyo, no? Sinabi ng Panginoon sa kanila na magparami kayo, manganak kayo, at ito, ipanalangin ninyo ang mga lugar na kung saan naroon kayo at pagpapalain ko, sabi ng Panginoon sa mga Israelita doon sa Babylonia. Now, kaya dumating dito, kung titingnan natin, gaano ba kaimportante o kahalaga na sa kahit anong sitwasyon, naroon pa rin tayo, nandoon pa rin sa ating puso, nandoon pa rin sa ating buhay ang paghahanap sa presensya ng Diyos. Okay? So, sinakop ang mga Israelita sa Babylonia 70 years. Humigit kumulang. Hindi yun basta-basta na karanasan. Inaalila sila, sinasaktan sila, no? Doon sa Babylonia. But still, they are
seeking the Lord. It is also important sa bawat isa, lalong-lalo na sa kalagayan natin ngayon. Maybe you are in the struggle of sickness and diseases. Maybe sinubukan ka sa mga kawalan, no? Sa kawalan ng financial, hanap buhay. Maybe struggled ka sa relationship. In other words, you are not at ease. Hindi ka komportable dahil maraming pagsubok na dumating sa buhay mo. Huwag mong kalilimutan lang palagi. Balik ka palagi doon sa presensya ng Diyos. Paano? Sa paanong paraan? Titingnan natin dito. Balikan natin ang 11. Very common verse to. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Alam, i-consider natin to seek the presence of God, to stay in the presence of God. According to verse 11, sa tagsa English yan, for I know the plans I have for you, declares the Lord. It was the Lord who declares His plan for us. Meaning, wag mong pangunahan ng Diyos. Ibig sabihin, wag nating pangunahan ng Diyos. Hayaan natin siya. Hayaan natin siya na gumalaw, kumilos sa buhay natin. No? Siya pala ang nakakaalam ng plano niya eh. So why then? Kaya napalayo tayo sa presensya ng Diyos, sa banal na presensya ng Panginoon, kasi palagi natin siyang pinapangunahan. Sinabi na nga niya, ako yung nakakaalam sa plano para sa inyo eh. Yet, ang dami nating mga ginagawa na at the end of the day, we fail. Mali pala. Why? Pinapangunahan natin ang Panginoon. It's very clear. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. This, yung verse na yan, daming beses na natin ginagamit yan. But the very context is, allow the Lord to do His plan sa buhay mo. Allow the Lord to be your master. Allow the Lord to be your guidance. Allow the Lord to be your director sa buhay natin. Hayaan mo ang Diyos na maging director. Siya ang gagabay sa buhay mo. And then in that way, you will stay in the presence of God. And then in that way, you will stay in the intimate relationship with the Lord. Huwag natin siyang pangunahan. Let's allow Him to do His will. Bahala ka na, Lord. May sakit ako ngayon, bahala ka na po. May pangangailangan ako ngayon, may problema ako ngayon, ikaw na po bahala, Panginoon. Meron akong mga kakulangan ngayon, Lord, I will surrender everything to you. Ikaw na po bahala. Huwag natin siyang pangunahan. Alright? Tingnan natin yung 12. Silipin nga natin. Sabi dito, at kayo'y tatawag sa akin. Oh? Kayo'y tatawag sa akin at kayo'y lalapit at dadalangin. Napakaganda, no? You will call, you will draw near, you will call, you will come, and you will pray. So, to stay in the presence of God, palagi natin siyang tawagin. No? Palagi natin siyang tawagin, palagi tayong lalapit sa Kanya, at palagi tayong manalangin sa Kanya. Then, we will stay in the presence of God. Kanina nabanggit ko, there's no true worship. Wala pong tunay na pagsamba kapag hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos.
paano ka sasamba sa Panginoon ng totoo kung hindi tayo sumusunod, no? Ang ginamit kong term kanina, kung hindi tayo lumalalim, no, sa salita ng Diyos. It is very important na we are living in the Word. You are not just studying the Word. Studying the Word is quite different from living with the Word. No? Maybe you are genius enough. Maybe you can do research everything cover to cover from the Bible. Maybe the entire Bible inserted already in your head. But if you're not living with the Word, there's no true worship. Wala pong totoong pagsamba. At kung walang totoong pagsamba, wala po ang presensya ng Diyos. Napakahalaga na alam natin sa sarili natin na totoo yung pagsamba natin. Napakahalaga na alam natin sa sarili natin na kumbinsido tayo sa salita ng Diyos para makasamba tayo ng totoo sa Kanya. Sinasabi dito, kayo'y tatawag, kayo'y lalapit, at kayo'y dadalangin. May karugtong na praise doon. Sabi doon, at diringgin ko kayo. Very important. There's a promise na kung tayo ay lalapit, dadalangin, tatawag, God will hear. Didiringgin ka ng Panginoon. That's the reason why in verse 13 sinabi dito, yung inuna nating pagbasa kanina, sinabi dito, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ganun lang pala ang sikreto. Ganun lang pala ang dapat nating gawin upang manatili tayo sa presensya ng Diyos. Every time we worship the Lord, it is very different talaga na pakiramdam kapag naramdaman mo yung presensya ng Panginoon. When you worship, when you praise His name, you feel the presence of God. Why? Because hindi natin siya pinapangunahan. Hindi natin siya pinapakialaman. No? Hindi natin siya sa Bisaya na term yan, hindi natin siya gibuot-buutan, no? Ay buot-buot loy, ay buot-buot doy, diba? Huwag nating pakialaman ang plano ng Diyos, no? Because His plan is always perfect and give us the assurance of everything. No? Kasi simple lang yan. Kapag gumagawa tayo ng sarili nating plano, palpak tayo. And guess what? Common attitude ng Christian, kapag pumalpak dahil pinapangunahan ng Diyos, nasaktan, nabigo dahil pinapangunahan ng Diyos, it's very common attitude. Magmumurmured sa Panginoon yan. They will blame the Lord. Lord, bakit nakaranas ako ng ganito? Lord, bakit marami akong mga problema ngayon? The problem is, pinapangunahan mo lang si Lord. Hindi mo dapat siya i-blame because pinapangunahan mo lang siya. That's the reason why kapag nagmumurmur na tayo, nagbi-blame na tayo sa Panginoon, mapalayo tayo sa presensya niya. Hindi na natin maramdaman ang presensya niya. So that's the reason why huwag nating pangunahan ng Panginoon. Let us allow the will of God, the plans of God manifest in our lives. Let us stay, manatili tayo sa paglapit sa mga dalangin at sa pagtawag sa ating Panginoon.
Dahil nangako ang Diyos na diringgin niya tayo at matatagpuan natin siya kung tayo'y hahanap sa Kanya ng may buong puso. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, it's very simple reminders. Let us stay in the presence of God. Let us allow the Lord to do His will, to do His plan for you and for me. Let us continue sa pagtawag, sa panalangin at paglapit sa Kanya. Because the promise is, He will hear us. Diringgin niya tayo at matatagpuan natin siya. And we will stay enjoying the presence of God as we worship the Lord. So today, as we worship the Lord, as we go to church and worship Him, let us allow Him to do whatever His plan for you and for me. And then, we will stay in His presence. Manalangin tayo. Lord, thank you na pinahintulot mo sa amin ang pagpapaalala kung gaano kahalaga ang manatili kami sa iyong presensya. Patawarin mo kami, Lord God, kung minsan napangunahan namin ang iyong plano sa buhay namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan sinusunod namin ang aming kagustuhan at mga plano na nagdadala sa amin sa kapalpakan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyong harapan. Tulungan mo kami na palaging mananatili sa iyong banal na presensya at palaging maramdaman namin ang totoong pagsamba dahil nariyan ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Sa umagang ito, sa aming pagsamba, samahan mo po kami at punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Punuin mo kami ng iyong kabanalan at punuin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. Maraming salamat at pinupuri ka namin sa iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you. Good morning.